So, ayan mga kamungkil, kumusta po kayong lahat? Kung napapansin nyo mga kamungkil, paminsan na lang ako mag-upload ng video dito sa Mungkil Vlogs, no? Kasi lahat ng mga ina-upload kong mga bagong pamamaraan sa pagtuturo mga kamungkil ukol sa construction ay doon ko na ina-upload sa Ermons TV. Ayan po. Ayan po yung bago kong channel mga kamungkil, no? Gumawa po si Mungkil Vlogs ng bagong channel kasi po sa kadahilanan, alam nyo naman mga kamungkil, sa larangan ng pag-vlog is nangangarap tayo. May pangarap tayo sa buhay. At ako mga kamungkil, isa na ako dun sa mga nangangarap sa larangan ng YouTube, no? Baka sakali mga kamungkil, hindi ko man maabot lahat yung mga pangarap ko, at least may isa akong matutupad sa pamamagitan at pakikipagsapalaran dito sa larangan ng YouTube, no? So, medyo minalas po tayo mga kamungkil sa channel na to. O ako talaga yung nagkamali mga kamungkil. At least sa pagkakamali na yun, naleksyon na ako mga kamungkil. At sisikapin ko mga kamungkil dito sa bago kong channel na hindi na tayo magkakamali sa susunod kapag mag-successful tayo dito mga kamungkil. Kaya po mga kamungkil, ako po ay kumakatok at humihingi ng konting tulong sa inyong mga malambuting puso. Naway sana mga kamungkil, suportahan nyo ang aking bagong channel. Ayan, Ermons TV. Diyan na po ako palagi nag-a-upload ng mga video mga kamungkil. At dito sa Mungkil Vlogs, paminsan lang po ako mag-upload dito ng video. At gaya na sabi ko mga kamungkil, kapag mag-successful tayo sa bago kong channel, hindi na ako manghihinayang kahit gaano man karami yung subscriber na nandito. Hindi ako manghihinayang mga kamungkil na i-close na tong account na to. Kasi po, para saan pa yung paghihirap ko dito sa account na to na wala naman akong napapala dito. Yung lahat ng mga paghihirap ko mga kamungkil ay wala tayong makukuhang pagbubunga mga kamungkil. So sana mga kamungkil maintindihan nyo yung sitwasyon ko at kalagayan ko ngayon. Naway sana mga kamungkil, suportahan nyo po yung bago kong channel. Yan po, Ermons TV. So yung papakita natin mga na video ngayon mga kamungkil ay kung paano gumawa direkta ng window jam para sa GLUC na metal stud yung gamit natin. So wag na natin patagalin mga kamungkil. In 5, 4, 3. So ayan mga kamungkil, no, ngayong araw mga kamungkil is trabaho natin at ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng window jam na metal studs yung gamit natin, no? Tulad ng ganyan mga kamungkil, no? Kita mo yun pare. Kita na natin. Yan. So yung gagawin natin dito mga kamungkil, kasi may GLUC na to, itong sukat na yung kukunan natin, itong sukat ng GLUC nila, ito yung gagawin din natin dito. Pero may jam itong mga kamungkil na kahoy. Pero mangyayari itong mga kamungkil, hindi ko ito ibabalik yung kahoy kasi pangit tingnan kapag lagyan pa natin ng kahoy tapos lagyan natin ng G-molding na pang yero. Kasi may gagawin tayong G-molding para dito sa yero na to, matakpan yung mga kantuhan niya. So ang gagawin natin is metal studs na lang talaga yung gagawin natin. So papakita ko sa inyo mga kamungkil kung paano gawin. Baka kasi may balak din kayo na gumawa ng ganito mga kamungkil, o baka ganito yung senaryo na mangyayari sa bahay nyo. So kunin lang natin yung mga sukat nitong GLUC mga kamungkil. At paano ilagay itong mga kamungkil na matibay pa rin. Kailangan dito mga kamungkil pag lagay, dahil may nakatipok ng kunti, kailangan i-flat nyo lang itong mga kamungkil para paglagay ng hardy flakes ng dingding dito is plain pa rin siya. Walang pa alon-alon. Tingnan. So bali ito na yung sukat ng padoon din. Ito na yung sukat ng mga kamungkil ng GLUC. Ito na yung pinaka-umpisa sukat niya. Yan. So kailangan sa hamba mga kamungkil sa jam
i-layout nyo muna. Kailangan yung layout. Dito mga kamungkil, nag-umpisa akong layout dito sa taas. Dito may mga guhit, kita nyo may mga guhit. Kapit mo. Yan, may mga guhit. Dito na yung layout ko sa jam na metal stud dito sa jealousy nila. Yan. So yan na lang yung susundan natin. So dito na yan. Itong plastic na to, itong pinagkabitan ng jealousy, dito natin ididikit ito. Pero ang habol dito mga kamungkil kung paano mapatibay siya na hindi siya malalaglag. So dahil isal ito mga kamungkil, hindi na ito masyadong mahirap. So para makuha natin yung tuwid, kailangan natin ng level bar. Yan. So sa pagtingin ng level bar, kailangan yung tubig nasa gitna. Pantay sila ng distansya. So nakikita nyo, malaki pa yung distansya dito. So kailangan natin iurong kunti. So yan. Ayan. So yan yung tuwid niya. Ayan. So ayan mga kamukil, dahil nakuha na natin yung lapad niya. Ayan, 196 cm. So kapag 196 cm mga kamukil, yung dating sukat ng jealousy, kung halimbawa mararanasan nyo to, kailangan iksian, liitan nyo ng konti mga kamungkil para paglagay nyo mamaya pwede kasing mayupi itong casing ng jealousy mga kamungkil, kaya baka maluwag yung salamin at pag bukas sara nyo pwede siyang malaglag. So liitan nyo ng konti kung ano yung original na sukat. So makikita nyo mamaya mga kamungkil. Ngayon yung kukunin natin itong taas niya, kung ilan sukat to, ilang sentimetro to. So 95 cm mga kamungkil yung taas niya. Pero ang standard na sukat nito mga kamungkil kapag ka jealousy is 100 cm or 1 meter by 1 meter. Yung standard talaga niyan pag magpapagawa kayo ng hamba ng jealousy. So ngayon mga kamungkil, nakikita nyo napuporma na yung bintana sa napakadali lang talaga. So ang susunod natin gagawin, itong nasa gitna niya, itong panghahawakan niya sa frame niya dito sa gitna. So unang-una sukatin natin to dito kung gaano kalapad to. .46 cm. So 46 cm. Huwag niyong kunin talaga yung saktong sukat mga kamungkil, dapat lumiit kayo sa 46 ng konti. Kahit mga tatlong guhit lang. Kasi pagtanggal niyan mga kamungkil ng salamin, itong jealousy natin, pag sinusunod mo yung saktong sukat, kapag lagay dito sa pangalawang lalagyan mo is luluwag yan mga kamungkil, luluwag yan. So yan, gano'n natin yan to. So napapansin nyo mga kamungkil, lahat naka harap dito lahat yung ano natin, dahil pagkakabitan natin to ng jealousy, yan dito, kikita nyo pati sa taas. So ito na talaga yung pinaka base na jam nya na ginawa natin, no, na metal stud. Okay, start na natin. Ikaw na. Oh. Ayan na siya. Malapit na ng forma. Ayan, kailangan natin ng
na. Natin. Kailangan pag magbarina kayo mga kamukil, check nyo talaga na hindi mababago, masusunod talaga yung guhit natin. Yan, pakita mo yung guhit. Okay, yan. Yan, yung papansin nyo may guhit. Kailangan masusunod talaga yun mga kamukil. Kasi pag barina lang kayo ng barina, hindi nyo tinitingnan, lumalayo na pala kayo sa guhit. Paglagay nyo sa jealousy nyo, talagang magkakaproblema kayo. Tapos gamit ng level bar para makuha yung tamang tuwid. Ayan, napurma na siya. So yung problema mga kamungkil, ito yung pinaka-importanting tandaan nyo talaga. Kasi dito sa harap, pakita mo dito pare ko eh. Hindi tayo pwedeng makalagay ng frame dito. Tulad nito, hindi natin mabarina dito kasi nakapasok siya. So kailangan natin lagyan ng isang metal stud ngayon na mag-asawa, parang mag-asawa sila. Yan, magkadikit sila dito para ilagay natin to. So huwag nyo muna direktang ilalagay yan mga kamungkil. Saka na pag malagay na to. Kasi yung habol natin dyan, papakita natin mamaya mga kamungkil. Sige, pusa na. So ayan mga kamungkil, nakikita nyo, tinanggal natin yung salamin ng jealousy. Kailangan mauna, ilalagay natin kaagad mga kamungkil kapag ganito yung mangyari na may jealousy, tapos ililipat na lang natin. Kailangan ilagay natin diretso mga kamungkil para mahabol natin yung tibay sa pagkalagay nitong jealousy mga kamungkil. Kasi tatapusin natin to sa paggawa tong hamba ng jealousy, ang mangyayari mga kamungkil, kulang siya sa tibay. Sige, pusa dong. So ngayon mga kamungkil, nakikita niyo, tanggalan natin itong panghahawakan ng jealousy. Dito natin ipapasok yung jealousy. So kailangan natin ilagay itong mga kamungkil para makuha talaga natin yung tibay na pagkalagay. So pwede kayong gumamit ng level bar nito mga kamungkil para makuha yung tuwid. Pero sa akin mga kamungkil, ito na lang guhit, sinusunod ko yan. Kasi tuwid naman yan. Yan na lang yung tinatapatan ko. Barina sa pusa na. So ayun mga kamungkil, nakikita nyo, nalagay na natin. So bakit, ano yung purpose mga kamungkil na ilagay natin? Para lalo na dito mga kamungkil, ito yung isa sa dahilan kung bakit nilagay natin. Para mga kamungkil, kasi yung magpapatibay dito mga kamungkil, kasi ito kahoy itong muna nilagyan. So okay lang na screw lang diretso dito, kasi kakapit naman yung screw dito mismo kasi kahoy. Itong mga kamungkil, bakal kasi to, kapag i-screw nyo lang to, gagalaw-galaw itong frame natin ito kasi hindi naka hawak ng mabuti yung screw doon sa metal stud. So yung ginawa natin mga kamungkil, gumamit tayo ngayon dito ng Torx. Ito yung tinatawag na Torx screw mga kamungkil. So ayan yung nakikita nyo dito sa likuran. Ito pakita natin. Ayan, may Torx yan. Siya yung hahawak dito ngayon sa frame ng ano natin, casing ng jealousy natin. Ayan. Ayan. So ngayon mga kamungkil, ang explanation ko bakit ko kailangang ilagay, kasi kailangan pa natin maglagay ng isa dito mga kamungkil na matakpan to para ilagay din natin to. So ngayon, kung ilagay nyo mismo ngayon mga kamungkil na hindi nyo pa ilalagay ito, paano nyo ngayon ipapasok yung Torx dito? So walang tibay yung dito na side mga kamungkil. So importante, ito yung pinakamatibay kasi dito side yung handle ng open niya. Pag i-open mo siya at saka i-close niya. So kasi dito side ang handle niya, kaya kailangan matibay to dito na parte. So
So, papakita natin yung finished product nito mga kamungkil ah. I-post dong. Okay na. So, ayun mga kamungkil, lalagay na natin oh. Dito. So, kung nakikita nyo mga kamungkil, nasisiguro natin na matibay talaga yung frame na panglalagyan natin ng jealousy. Kasi naka-tox tayo dito. So, ngayon mga kamungkil, kaya habol ko mga kamungkil, pagka nakagawa na tayo ng ganito sa isang side, kailangan mailagay na natin itong frame mga kamungkil para ipasok pa natin itong tox. Kasi yung forma niyan dito mga kamungkil is ganito din yan sa kabila. Ganyan. So ngayon mga kamungkil, kung ganyan din yan dito sa kabila. Kung ipupurma natin siya kaagad, ang mangyayari, paano natin ipasok itong tox dito sa loob na nakasira na dito sa kabila? So ngayon, ang tanong talaga, ang malaking tanong, paano na naman dito sa kabila? Kailangan idikit na yan dito. So paano pagpasok sa tox dito sa loob na nakadikit na to? So madali lang yan mga kamungkil, ipapakita ko rin sa inyo kung paano. Okay na? Yeah. So ngayon mga kamungkil, dahil natapos ko na itong isang side, ilalagay na natin yung salamin kung magkasya ba siya. So ang ginawa ko dito mga kamungkil, hindi ko talaga sinunod yung sakto sukat ha. Lumiit ako ng tagtatlong guhit sa eksaktong sukat nito. Itong unang sukat. Kasi bakit tayo liliit? Kasi pag tatanggal mo ng salamin mga kamungkil, ito halimbawa, pag tatanggalin mo yan, ang mangyayari ngayon, pwedeng lulubog to pa ilalim. Kasi hihilain mo yung salamin pa ganyan. So ang mangyayari ngayon, kapag sinusunod mo tong dati nilang guhit, dating sukat, paglagay mo ulit ng salamin dito sa pangalawa mong gawa, hindi na magkakasya yung salamin, maluwag na siya. So pag sara mo mga kamungkil, may posibilidad na mahulog yung o malalaglag yung salamin. So subukan natin mga kamungkil. At paglagay nito mga kamungkil, laging tandaan, itong may guhit, ito, baka magkabaliktad mamaya paglagay nyo, nakaganyan. Yan, walang guhit. Laging tandaan, ang lahat ng guhit mga kamungkil, itong may groove na makikita nyo, ayan, nasa taas yan. Hindi pwedeng magkabaliktad yan mga kamungkil ha. Yan. So kung nakikita nyo, eksaktong-eksakto siya. Pero niliitan ko yung sukat niyan mga kamungkil sa dating sukat niya. So yan. So, Jiliso kasi yung pinalagay ng may-ari dito mga kamungkil, kaya babalik na lang natin to. Tsaka, hindi ko na ilalagay yung kahoy na hamba niya kasi pangit tingnan mga kamungkil kapag naka-studs na kasi to. Pero may iba mga kamungkil, kahit naka-studs, naglalagay pa rin sila ng hamba na kahoy. Kasi yung dingding nila sa labas is hardiplex. Siguro. May mga nakita kong ganyan, hardiplex yung dingding sa labas. Pwede yun mga kamungkil. Kailangan natin maglagay ng hamba na kahoy. Pero ito kasi mga kamungkil, yero yung dingding nito. Kaya pangit tingnan kung kahoy yung ilagay natin dito. Kaya para wala ng gastos, dito na lang mismong metal studs yung ginawa kong frame nya. No.
So ayan na siya mga kamukil, ilagay na natin. Ayan. Ito yung finish niya sa kabila. Yan. So wala nang gastos mga kamukil, direktang metal stud na lang tayo. So ngayon ipapakita ko naman dito kung paano ilalagay, kasi nandito yung pinaka mahirap at kailangan malaman nyo yung diskarte na mapatibay pa rin natin ang pagkalagay, maging ganito pa rin kahit maglalagay na tayo ng metal stud dito. So papakita ko mamaya mga kamukil. So ayan mga kamukil, ilalagay na natin to. So yung pinaka problema dito, paano natin maipasok yung tools doon sa loob na nakasara din dito sa likod niya. So yun yung pinaka problema. So yung ginagawa ko dito mga kamukil, yung diskarte natin dito, ilalagay muna natin to una. So tanggalin natin to mga kamukil. Yan. Tapos ilagay natin dito. Dito natin siya ilalagay. Yan. Toks. Diyan lang sa kabayan mo, di ko pasulag bata. Motor ba? Dam. Kini yung? Let's be. Di man bilig wala na. Mahulog yung sa amin. Kung basta basta kay toks, ingon anak. Bisag unsa ka dagko. So yan, lagay natin itong mga kamukil para malagyan natin ng tools dito. Yan. Ganyan lang yung diskarte niya mga kamukil, no? Para mapatibay siya. Kasi kapag walang tools kasi sa loob mga kamukil, ngayon hindi pa siya madidisgrasya yung salamin nyo. Pero pagdating ng mga buwan siguro mga kamukil, 3 buwan, ganyan, sa palagi nyong bukas sira nitong jalousie nyo, magkakaroon to ng pagluwag itong tornilyo natin. Luluwag to. So pag maluwag na tong tornilyo natin mga kamukil, ibig sabihin luluwag din tong framing natin sa jalousie. So pag luluwag yan, may posibilidad na hindi na niya mahawakan ngayon yung salamin nitong blades niya. Ito kasi ito lang yung naghahawak ng salamin, may lock yan dito. Kapag lumuluwag yan, talagang hulog yung jalousie nyo. So yan, makikita nyo, nalagay natin. So importante talaga yan mga kamungkil, no? Na malagyan talaga natin ng torque screw. So baka nagtataka kayo mga kamukil, paano nyo nakuha yung tuwid niyan? So may guhit tong metal stud natin mga kamukil. Yun lang yung sinusunod ko dahil yung guhit nitong metal studs. So ayan mga kamukil, kung nakikita nyo, nalalagyan natin siya ng torques. Itong mga screw natin. So ito na ngayon nagpapatibay nitong frame natin. So bago natin siya ilagay dito. So yan. Yan natin. So yan siya mga kamukil, yung diskarte. So satatin natin yung, saka natin ngayon i-re-rivets dito mga kamukil. Yan, bago natin nilagay itong mga kamungkil, inilagay muna natin itong frame ng jalousie natin para malagyan pa natin siya ng torques.
habol natin mga kamungkil kung bakit kailangan muna natin ikabit itong mga jealousy. Ito yung habol natin na malagyan pa natin ng tools. Kasi pag walang tools ilalagay mo mga kamungkil, malayo na yung 3 buwan mga kamungkil, magugulat ka na lang pagbukas mo sa jealousy mo, nalalaglag na yung blade ng jealousy mo, yung salamin. So yan na, nalagay na natin. So matibay na ito mga kamungkil. Wala nang posibilidad na luluwag yung frame ng jealousy natin kasi nalagyan natin ng tools sa loob. So ikuha sa loob. Puso sa loob. Minuto. Okay. Diri ka diri. Bang. So ayan mga kamungkil, kung nakikita nyo, hindi na tayo gagastos ng hamba na kahoy kapag studs yung gamit natin. So direkta na lang tayong gagawa ng hamba nya mismo sa jealousy. Kahit na sliding window mga kamungkil, pwede na rin to. Wala nang mas maganda sliding window mga kamungkil kapag ganito yung bintana nyo. Lalo na pag ang bubong nyo ay yero, yung mga bagong style ngayon mga kamungkil sa paggawa ng bahay, yung binububong is mga yero na lang. Kasi may mga tao kasi mga kamungkil na dito sa amin natatakot sa lindol, kaya ayaw nang ipa-concrete yung pangalawang palapag. So ito na lang ginamit nila, yero yung pinangdingding nila. So ayan mga kamungkil, lalagyan natin ng salamin kung sakto ba yung sukat natin, no? Kasi dito sa kabila mga kamungkil, ayan, kung nakikita nyo, tapos na yan. So kailangan sa pagpasok nito mga kamungkil, dapat sabay talaga sila para yan, nakikita nyo mga kamungkil, sakto-sakto lang. Kapag kinuha natin yung sukat dito mga kamungkil sa dati yung pinagkabitan, kinuha natin yung sakto, ang mangyayari dito mga kamungkil, paglagay natin ito sa salamin, mahuhulog to. Kasi luluwag talaga to kapag tatanggalin natin to. Tingnan nyo, kung tatanggalin natin, itutulak niya tong isang side. Kung tatanggalin natin, so lulubog tong isang side ngayon, ito na side, lulubog yan. So magkakaroon ng pagkalalim. Kaya ang mangyayari mga kamungkil, pag sukat nyo dito, liliit kayo ng mga 2 guhit o 3 guhit minsan. Ganyan yung diskarte ko. Para pag lagay natin mga kamungkil, tamang-tama talaga sa tamang-tama lang talaga sa paglagay natin. O kay mas maganda mga kamungkil, mas mahigpit, masikip siya ng konti para iwas tanggal talaga sa salamin kapag nagsisira bukas tayo. Maiwasan yung pagkahulog ng blade ng salamin. Ganon yung mga nangyayari mga kamungkil. So ito mga kamungkil, ito hindi ko na bantayan. Pakita mo ito pare ko eh. So kung nakikita niyo yan mga kamungkil, baliktad yan ganyan. Kailangan yung pagkalagay ito nasa taas yung groove niya. Kailangan masusunod. Kasi kapag pinilit mo yan mga kamungkil, mangyayari yan, pwedeng malaglag yung salamin mo dyan dahil yung lock dito is para dito yan na lock sa harap. Kung titingnan nyo mga kamungkil, kunting ano lang yan, matatanggal na yan. Ayan. Yan. Tanggal siya. So baliktad din natin mga kamungkil. Yan. Yan yung tamang pagkalagay niya. Yun yung isa sa bantayan yung mga kamungkil pag naglalagay kayo ng jealousy. So yan.
So kung makikita nyo mga kamukil, ayan, na lock natin ng husto. So kahit anuhin natin mga kamukil, ayan, hindi siya nalalaglag. So dahil nasunod natin yung tamang forma niya. So itong isa, sunod natin. Saka pag nagtanggal kayo mga kamukil ng jealousy, kailangan wag nyong alternate yung salamin. Kung saan nyo tinanggal, kailangan magkasunod yan sila. Katulad ng ginawa ko mga kamukil, ayan, nakikita nyo yung salamin yan. Ito, mula to sa baba, papuntang taas. So kung saan ka nagtanggal mga kamukil, kailangan pasunod yung pagkalagay niyan. Kasi kapag hindi niyan pinasunod mga kamukil, magkaiba kasi yung sukat yung cutting nito. Minsan may magkaiba ng cutting bawat layer nito, bawat blades. Kaya kailangan pagtanggal natin, kailangan magkasunod pa rin yan. Para pag balik natin, madali lang nating masundan mga kamukil. Hindi siya magkalipat-lipat yung mga blades ng jealousy. So yan, dito medyo maluwag siya mga kamukil. Bakit? Anong problema dito? Tingnan natin. Yan pala. Tama pala. So, sara natin. So yan, okay siya mga kamukil, walang problema. Sige, pause. So bali, ayan na yung finished product niya mga kamukil. Ayan, kikita niya yan. So mas malinis yan tingnan mga kamukil kaysa kahoy. So sara natin. Yan. Yan. So yan yung finished product niya dito sa trabaho natin, no? Kung paano gumawa ng nakadikit na hamba na metal stud. Yan. Open natin. So lahat yan mga kamukil, ginanyan ko na para hindi na gumastos yung may-ari. So yan, pati dito mga kamukil. So bali kung nakikita niyo mga kamukil, naka metal stud siya, tapos may kahoy. Ito yung dati mga kamukil. Kung titingnan niyo mga kamukil, ayan, uuga-uga na siya. So yan, kasi pinutol ko na yan dito mga kamukil. Nag-layout ako ulit dito sa loob. So ganito yung pagka-rehab ko sa bahay na to, no. Ayan, so matapos tong malagyan ko ng metal stud mga kamukil dito sa palibot niya, ito na namang bubong yung titirahin ko. So papakita ko rin sa inyo mga kamukil kung paano yan uunti-untiin na pagkabubong, kasi baka maabutan tayo ng ulan. So maraming mga gamit dito sa loob yan kung nakikita nyo. So baka mabasa pa. So may diskarte tayo dyan na kahit umuulan mga kamukil, hindi mababasa itong sa loob. So ayan mga kamukil, no, i-recall lang natin. So pakita natin, ganito yung tsura dito sa kabila. Tapos sa gitna, ito yung itsura niya. Nagdikit sila mga kamungkil. So yan. Yan yung itsura niya. Tapos ito, inilagay muna natin yung itong para sa jealousy, para malagyan natin ng torque sa loob para matibay siya. So dito sa gilid mga kamungkil, walang problema to. Madali na yung paglagay ng torque kasi wala nang ilalagay natin dito na metal studs. So ganyan lang yung pagkagawa mga kamungkil, no? So kung baka may ganito ring senaryo sa trabaho nyo mga kamungkil, o makatrabaho kayo ng ganito, at least may idea na kayo kung paano gawin na ilipat yung jealousy. Kahit na sliding window mga kamungkil, kailangan pa rin to. Kailangan to ng ganitong technique. So yan, tapos na natin dito mga kamungkil sa side na to. So doon na naman tayo sa kabila. Yun naman yung gagawan ko. Pagkatapos bukas mga kamungkil, dito na naman ako sa harap. Ito pinahuli ko itong mga kamungkil kasi may malaking trabahuin dito. May trabahuin pa ako sa baba nito. Maglalagay pa ako ng tubular doon na 2x4 na may buhos, kasi siya yung hahawak sa sahig dito sa flooring sa taas. So malaki ang trabahuin dyan. Kaya bukas ito na yung trabahuin ko dito sa harap. Pagkatapos nito sa harap mga kamungkil, ito na naman bubong yung trabahuin ko. Pati doon sa labas, maglalagay na tayo ng poste dyan para madritso natin yung bubong doon sa terrace nila. So yan lang mga kamungkil, no, ang video na mapapaabot ko sa inyo ngayon. At sa mga bago pa lang sana sa akin channel, huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe mga kamungkil, i-like ang video. Tapos mga kamungkil, kung halimbawa interesado ka po sa aking mga video o mga content na ina-upload dito sa ating channel,
Huwag kalimutan pindutin yung notification bell mga kamungkil na makikita sa inyong cellphone screen para po kung sakaling may mga bagong video sa akong i-upload, isa po kayo sa maa-update o makakaalam mga kamungkil, no? At all notification yung piliin yung mga kamungkil pag pinindot niyo yung notification bell, yung maliit na kampana mga kamungkil. At yan lang po. Maraming salamat mga kamungkil. At once again, Mongkel on the vlog.